Siya po yung Chief ng Disaster Operation Center ng OBP. Chief Emard, magandang gabi po sa inyo. Sir Henry, magandang ang gabi po sa inyo. Opo. Ito, medyo malakas ang hangin dito. Nasaan ba kayo ngayon? Anong exact location ninyo? Kagagaling lamang po namin sa Santa Ana, Cagayan. Ito po yung isa sa pinakadulo sa ating Northern Luzon. Opo. Kumusta po doon ang sitwasyon? Malakas po ang hangin. Wala pa naman pong pag-ulan, pero makikita po natin yung ulap ay makapal at mabilis ang takbo. Opo. Parang ang senyales niya ay hinihila talaga siya nung bagyo. Pero kayo ay galing doon dahil nagdala kayo, tama po ba, ng mga pangangailangang kaagad-agad na maitutulong sa ating mga kababayan? Opo. Sa katunayan, halos kakalabas lang po namin ang bayan ng Santa Ana. Ito po kasi ang ginawa na ngayon namin, kagaya po, ipinag-utos po sa amin ng ating Vice President, Inday Sara Duterte, na pagkakaan yung bagyo, at noon po lunes ay kami ng instruction na unahan na ang bagyo. Nang sa ganon, kung ano mo nang mangyari ay makapagbigay agad kami ng tulong sa mga nangangailangan sa tatamaan ng bagyo. Inalerto po namin, Sir Henry, ang tatlong satellite offices. Ito po yung nasa Bicol, yun pong Eastern Visayas Satellite Office natin na Roman, at yun pong Isabela Satellite Office naman po. At kami naman po sa route ng Disaster Operation Center, pinili namin na puntahan ang Cagayan Valley nga po. Lahat ng ating satellite offices ay nakahanda rin. Ngayon, sa pagbiyahe po namin, nung pagpasok ng Bagyong Inday sa ating Philippine Area of Responsibility, kami rin po ay patungo na agad ng Cagayan. Kaya ito nga po, nauna kami dun sa bagyo. Sa magandang panahon pa kami tumama. At nung aming na-discover, pagdating po namin dito, ang meron na po palang apektado, bagamat hindi pa tumatama ang bagyo sa lugar na to. Yun po palang ating mga mangingisda, Sir Henry. Magmula pala nung itinaas ang gale warning, hindi na sila nakapalaot at apektado na yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Mabuti nakaparian agad kayo. O nga po, yun po, napaka-timing nung utos po ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya pagdating po namin, kaagad-agad namin kinuha yung listahan ng mga pamilya ng mga mangingisda sa 8 coastal barangays po, at sinimula na po namin yung pagbibigay ng food packs po, mga food packs. Opo. So yun po yung aming inuna, 8 barangay po yung aming nabigyan agad kanina. So yung inyong dala, sapagkat marahil kayo lang ang unang nakatungtong dyan sa ngayon, ay naipamahagi na agad ninyo doon sa mga matagal nang may pangangailangan pala. Opo, parang magmula po noong Martes pa lang naitaas na ang gale warning. Kaya hindi na ho nakapalaot ang mga maliliit na mga bangka. At habang nung pumasok na nga po ang bagyo sa PAR, lalo na po nahigpitan ang warning sa kanila, kaya wala na po nakapalaot talaga. Kaya po yung aming eksakto, napaka-evident yung pagkakabigay sa amin ng instruction. Pagka ganyan ho, anong kwento? Talagang, siyempre, walang mambibili man lang na maisaing yan pagka walang kita. Totoo po. Kaya po, ang laki ng pasasalamat po ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Santa Ana dahil nauna nga ho daw kami sa mga tumugon. Parang wala pa nga kaming nakikita. Very tiny lang talaga. At nakapagbigay kami, actually, Sir Henry, around 1,500 families po ang nabigyan namin. Wow. Maghapon. Umaagang-maaga ho kaming dumating dito. Maigi naman. At talagang may plano ang Panginoong Diyos na kayo makapunta agad riyan. Paano kung hindi? Sa layong yan. Opo. At yung biyahe, napatsyempo pa ho kami na wala pa yung bagyo. Maganda pa ang panahon sa pagbiyahe namin. Kaya ngayon, babalik naman ho kami ng Tugigaraw at
paplanuhin na namin yung pabalik ng Maynila para makapaghanda naman kami dun sa ibang lugar po na Opo. tinamaan naman ng pagbaha dala ng bagyo. Apo, pero may mga naiwan pa rin kayo doon, mga relief goods doon sa inyong paglisan dyan sa Santa Ana, Cagayan. Yun pong pinamigay namin, yung pong dala-dala namin, pinamigay na po namin yan lahat. Apo, Pero meron pa po kaming mga nakahanda dito po sa ating satellite office sa Isabela. Kasi kung galing po ng Isabela, medyo malapit-lapit na po yun. So yun na po yung magdadagdag kung kinakailangan, kung kinakailangan bumalik dito sa lugar po ng Cagayan, yun po satellite office na po ng Isabela ang tutugon doon. Ayun. Yun pong Disaster Operations Center team, tutungo naman po ito sa ibang lugar na makukuhaan natin ng mga data na medyo mataas yung bilang ng mga nangangailangan na hindi pa nakakatanggap. Yun naman po ang ating pupuntahan. So, maigi nalinaw ninyo, baka yung mga taga Santa Ana ay nagtatanong ngayon, kung babalik pa kayo, kung hindi man kayo makabalik, yung inyong opisina, satellite office sa Isabela, yun ang tutugon sa pangangailangan kung sakaling sila yung mga ilangan uli. Opo. Yan po kasing ating satellite office sa Isabela nakabase. Ang pangalan po niyan ay Cagayan Valley Satellite Office. Ito po ay may jurisdiction or area of responsibility na nakakasakop din po sa sa probinsya po ng Cagayan. Opo. Okay. So, mga kababayan diyan sa Isabela, sa Cagayan, huwag kayong mag-alala. Hindi ho pababayaan yan ng Office of the Vice President. May ang assurance galing na po mismo dito kay Chief Aymar Deja. Siya po yung Chief ng Disaster Operations Center ng OBP. So ngayon, on the way kayo sa Tugigaraw para naman sa mga ibang lugar na inyo pong tutulungan. Saan po ang inyong saan naman ang inyong punta niyan? Pagbalik po namin ng Tugigaraw ay magre-recharge muna ang ating mga kasamahan at kukuha ho kami ng assessment sa galing po sa ibang agencies. Ayan. Okay, kasi mukhang doon sa Sarangani may na-landslide, sa Maguindanao may nagibang tulay, mostly Mindanao ngayon Ano ho? Yung nakaranas sa malalakas sa pagulan. Opo, meron po tayong 4 na satellite offices sa Mindanao. Yun pong Eastern Mindanao. Opo. Southeastern Satellite Office po. Southwestern Southern Mindanao Satellite Office. Opo. Yun pong nasa Caraga. Yun pong BARM at saka yung Western Mindanao Satellite Office po. Ayan. So, yan po, 4 na yan ay handang tumugon sa buong Mindanao kung ano man po ang pangangailangan. Ang maigang kainaman yan ay maaga kayong nakarating ng Cagayan, Isabela, at meron agad na 1,500 families kayong naalalayan. Opo, pinagpapasalamat din po namin ang nakarating po kami sa tamang panahon, sa tamang oras. Oo nga. Sa mabilis na parang si BP Inday ay inutusan agad kayo na unahan na ninyo si Bagyong Inday. Kaya nga nung pong Lunes ay nagpaplano pa lang kami at nakatanggap na ng instruction, di kami takbuhan na ho agad. Opo. Ayan. Yung mga nagtatanong po, yung ating pangalawang Pangulo po ang kanyang iniintindi ay yung pong pagpaplano kung paano makatutulong na mabilisan. At yan nga ang bunga. Nakarating agad po ng Isabela at Cagayan yung team at sa hindi inaasahan may mga mangingisda na pala doong nahihirapan na. Mabuti nakadiretso agad kayo ron. Opo, sa kabila ng mga kinakaharap natin, ito pa rin ang ating Vice President at ang kanyang opisina na tumutulong po. Opo. In fact, yung mga magsasaka rin doon na palagay ko, Asek, pag may pagkakataon, babalikan din ninyo sapagkat sa sobrang tagtuyot naman ay maaaring meron din silang hirap na pinagdadaanan Opo. Totoo po. Actually, dito po sa Cagayan, sabi nga nila, pinagpapasalamat sana nila yung pag-ulan. Wag lang po yung bagyo. Dahil pag makikita po natin talagang yung epekto ng El Nino dito sa probinsya ng Cagayan. Alright. Sige. So Asek, Chief, salamat sa inyo. Mag-ingat po kayo.
Maraming salamat po, Sir Henry, sa pagpapaunlak po ninyo sa interview ito at naka-invita po natin sa mga taga Cagayan na nandito po ang Office of the Vice President na Alright. tumugon sa pangangailangan po nila. Thank you. Salamat po. Si Chief A. Deja ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President.